Are you excited? Ayan. Pagka tinatanong ko kayo, dapat sumagot kayo, ha? Amen po ba? Ayan. Yan ang gusto kong yan ang gusto kong mga tagapakinig, no? So, um, gusto ko lang munang magpatotoo na nung nakaraang um, saan ba yan? Nung nakaraang Sunday po, no? Nagkaroon din po tayo ng gawain doon sa birthday ni Ate Amelia at nagkaroon po ng evangelism, no? So, I really praise the Lord na naroon po tayo sa gawain na yon. Alam nyo ba, nung umaga pa lang masakit yung tiyan ko. Actually, gabi pa lang, no? Masakit na masakit yung tiyan ko, humihilab. Nung Sabado nung gabi, siguro mga 4 na beses akong pumunta sa CR. Talagang drain na drain ako. So, inom ako ng kaya meron akong dala nito. Inom ako ng inom ng tubig, pero talagang lahat nilalabas ko. So, nung Sunday pa lang, hinang-hina na ako. Tapos nung papunta na kami doon sa birthday ni Ate Amelia, alam nyo, along the way, talagang sumakit ng pagkasakit-sakit yung tiyan ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Tapos talagang sabi ko kay Pastora M, sabi ko, kailangan ko ng masisiaran, kundi magpa-pass out ako sa sobrang sakit ng tiyan ko at saka medyo yung ulo ko sumasabay ng sakit. So, una namin pinuntahan yung isang gasolinahan, sarado yung CR. Sumunod doon sa may paglagpas namin ng bukal, tapos tumingin kami sa mga ibang gasolinahan, sarado. So, yung isang gasolinahan, talagang hindi ko na kaya, talagang sabi ko, bibigay na yung katawan ko, talagang hirap na ako. Yung isang gasolinahan, wala namang CR na panlalaki, meron lang ihian. Tapos alam nyo, nakita siguro nung gwardiya na talagang hindi na ako mapakali. Sabi nung gwardiya, "Sir, gamitin nyo yung CR nung babae. Wala naman hong gumagamit. Sige, babantayan ko na lang ho kayo." Sabi niya gano'n. So, pagpasok ko CR, medyo maganda yung CR nung babae. So, pagpasok ko talagang may tubig, kumpleto. Tapos talagang nakahinga ako. Pag-release ng katawan ko, talagang pawis na pawis ako. At talaga hindi ko alam yung nagagawin ko. Bago ako tumayo yun, hindi pa yung nagsisimula yung gawain doon sa birthday ni Ate Amelia. So pagtapos ko noon, alam nyo, nagpe-pray ako sa loob ng CR, Lord, sabi ko, tatayo ako, hindi pwedeng ganito yung nararamdaman ko na parang nahihilo ko, nasusuka ko, ang sakit-sakit ng tiyan ko. Lord, wag mo hayaan na tumayo ako na ganito yung pakiramdam ko. Parang gusto ko nang mag-quit, no? Pero sabi ng Panginoon sa akin, ibibigay ko sa iyo ang aking kalakasan. And right after that, nung ako po ay na-release, no, nilehans ko yung sarili ko, nilehans ko yung tiyan ko habang nakaupo ako. Sabi ko, in the name of Jesus, anumang virus na nandyan o infirmities, no, kasakitan na nasa katawan ko, lumayas ka sapagkat hindi ka dapat nariyan sa katawan na yan. And all of a sudden, after nun, gumaling yung aking nararamdaman, no? Tapos malapit na kami doon sa venue, no, nung birthday. At natutuwa ako na nung bago ako tumayo, alam nyo, wala na yung nararamdaman ko lahat. No, purihin po ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. So nakita ko na ito ay gawa ng kalaban, no? Dahil tayo nga ay magbibigay ng mensahe at purihin ang Diyos na naibahagi po natin ang salita ng Diyos sa mga naroon po sa gawain na iyon at itinataas ko ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. No, sapagkat sa Kanya walang imposible, no, kahit yung mga bagay na iniisip natin na hindi natin kaya, no, kapag tayo ay lumapit sa Kanya, ipagkakaloob niya sa atin yung kagalingan na kailangan natin, yung katalinuhan, no, yung provision na kailangan natin, ipagkakaloob niya. So dapat ang goal lang maging priority natin ang Diyos. Amen po ba? Ikaw ba, priority mo ba ang Diyos? Kapag may problema ka ba, una mong nilalapitan ng Panginoon? Alam niyo, wag natin siyang gawing second class, no, na Panginoon sa ating buhay. Gawin natin siya yung nauuna. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige.
Ito po yung title ko, no? Let's Go Beyond, no? Bakit kaya yan ang tinitle ko sa ating year end? Ito na po yung last Sunday natin dito. I mean, this year, no? This year. Ito na po yung last Sunday natin this year. And binalik lang ako ng Panginoon doon sa pagtawag ng Diyos, lalong-lalo na specifically sa Gia Alabang. No, pag tinignan niyo yung ating pangalan, Gia Alabang and Beyond. Napapansin niyo ba 'yon? Naiintindihan ba natin 'yon? Yung Gia Alabang and Beyond. Bakit may Beyond pa? Natanong niyo ba 'yon? Alam niyo yung pag sinabing beyond, ito po yung purpose. No, ito po yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin niyan, hindi ka tinawag dito sa simbahan na ito para lang sa four corners ng simbahan na ito. Maliwanag ba? Ibig sabihin, tinawag tayo ng Panginoon beyond this church, beyond your family, beyond your classmates, beyond your kapitbahay, beyond your co-workers, and beyond those people na nasa paligid mo. Ibig sabihin yan, tinawag ka ng Diyos para hindi lamang sa sarili mo. Kasi ang buhay Kristiyano ay buhay ng relationship. Kapag hindi ka marunong makipag-relate sa tao at hindi makita si Kristo sa iyo, you cannot lead them to Christ. If you will not speak up your faith, you're not living as a Christian. I'm sorry to tell you. You're not living as a Christian kung hindi mo kayang depensahan ang pananampalataya mo. Hello? Hello? Kung hindi mo kayang depensahan ang pananampalataya mo, kapatid, kahit nandito ka na, kahit tumutugtog ka dyan, kung hindi mo kayang depensahan ang pananampalataya mo, hindi ka patunay na Kristiyano. Hindi mo nga alam kung ano yung ibig sabihin ng kaligtasan. Paano mo masishare ang iyong kaligtasan kung hindi mo alam? This is our purpose. This is what we are called to do. Let's go beyond. Sige, next please. Sige, next. Ayan, basahin po natin ng sabay-sabay. Basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, basa. God is calling Gia Alabang and beyond to move forward, spiritually, structurally, and missionally, as we prepare for a new season and a new church location. Na-reveal na kagad. Ano? Ano sabi dyan? God is calling Gia Alabang and beyond to move forward. Ano pa? Sabi na ganon? Spiritually, structurally, and missionally as we prepare for a new season and a new location. So our mantra is not accidental. Alabang and beyond is not just a location, it is a direction. It is a direction. Ito po ay direction natin na tinatahak. Kaya nga po, kung hindi natin naiintindihan yung direction na tinatahak mo, ang tawag sa'yo, naliligaw ka. No, ang tawag sa'yo, lost. Kung hindi mo naiintindihan ang direction mo. Pag hindi mo naiintindihan ang direction mo, ang tawag sa'yo, bulag. Hindi makakapag-akay ang isang bulag ng mga tao para papunta sa kaliwanagan. So, itong araw na ito, the Lord is calling us with one clear word. Ito yung let's go beyond. Beyond what is familiar, beyond what is comfortable, beyond what is safe. No, minsan, dumadaan tayo sa matinding pagsubok. No? And minsan, ako po ay napakaraming dinaanan ng klase ng pagsubok. Personally, sa business, at mas lalo, pinakamarami sa simbahan. No? So, bawat isa sa inyo,
Of course, every time we pray about Acts, YWAB, and home, no, every time na may tatawag, magme-message, magsasabi sa akin, Pastor, ipag-pray mo yung ganito, Pastor. May sakit si ganito, Pastor. Manganganak si ganito, Pastor, kailangan ng binyagan ito. Pastor, kailangan magpakasal. Pastor, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan. And kapag kayo, lahat kayo, halimbawa, 300 kayo, no, pumunta kayo kay pastor, pumunta kayo sa mga leader, no, yung burden, lumalaki yan. Palaki ng palaki. No? Of course, merong tinatawag na level of difficulties sa bawat leaders. Depende sa pagtawag sa iyo ng Panginoon. Kunyari, kung hina-handle mo, 10 lang, no, sa small group, 10 lang yung sakit ng ulo mo. Pagka hina-handle mo sa YWAB, 100 plus na YWAB, 100 plus na sakit ng ulo ang dinadala mo. Ganon din sa home, sa acts, at sa lahat ng mga homogeneous natin. No? So, let's go beyond. No? Let's go beyond. Beyond what is, kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sige, Isaiah chapter 43, tayo po tayong lahat. Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Andiyan po ba yan? Sige, next. Ayan, basahin natin Isaiah 43 verses 18 to 19. 1, 2, 3, basa. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Ayan, masdan mo, gagawa ko. Sige, makakaupo na po tayo. Sabi ng Panginoon, masdan mo, gagawa ko ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Pero hindi mo pa nakikita. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto. Saan kayo nakakita ng daanan sa gitna ng disyerto? Magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. No? Minsan isang imposible. Pero alam nyo sa Panginoon, wala pong imposible. Kahit yung bukal na tubig sa disyerto, kaya niyang lagyan. Can you imagine sa Israel, no, sa disyerto ng Jordan, no, naghukay sila ng malalim sa mga batuhan, at alam nyo, ang liit-liit ng Israel, pero ang dami nilang tubig na fresh water. Tayo, paligid tayo ng tubig dito sa buong Pilipinas. Ang dami nating island, ang dami nating bukal, ang dami nating mga bundok na may mga spring, pero ang mahal-mahal ng tubig. Nagbabayad tayo ng tubig. Why? Bakit kaya? No, ang dami nating tubig dito, pero yung mga nandun sa disyerto, no, kukunti lang ng kanilang source, pero hindi sila nauubusan ng tubig. Pagka tinignan nyo sa history, yung agrikultura ng Israel is the most advanced agriculture in the world. In 100 square meter, kaya nilang magpatubo ng maraming gulay at supplyan ang buong Middle East. Sila ang supplier ng pinakamatataba at pinakamaayos na gulay at prutas sa buong Middle East. Sa napakaliit na bansa na walang tubig, walang bukal, pero gumawa ang Panginoon ng paraan. Napakaliit nila, pero 1940s pa lang, na-imbento na nila yung atomic bomb. How much more ngayon? No? Can you imagine lahat ng R&D ng buong mundo nasa Israel? Because of the knowledge na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Sabi na ganun, forget the former things, iwanan na natin, no? Yung nakaraan, this 2026, ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, iwanan na natin yung mga bagay na nagpabagal sa atin. Kasi gagawa ang Diyos ng bagong bagay para sa iyo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mong natutulog, iwanan mo na. Iwanan mo na yung mga bagay na nagpapabagal sa iyo. Iwanan mo na yung mga nakaraan. This year is not just an ending. Mga kapatid, this year is not just an ending. God is preparing us to move forward. Amen po ba?
Amen po ba? So, hindi matatapos ang taon na ito ng ganito-ganito lang. No? We will move forward and we will go beyond. Kasama ko ba kayo to go beyond? Hallelujah. Going beyond is God's pattern. No? Next. Sige po. God's people always move forward. No? Kasi ito yung pattern ng Diyos. Kaya nga kung ikaw hindi ka nag-move forward, mahuhuli ka. Tinawag po ako ng Panginoon bago mag-pandemic. Ako po ay, sinasabi kong, ulitin ko, nung ako'y tinawag ng Panginoon, malakas po yung business ko. Napakalakas ng business ko. Ang lakas ng negosyo nung tinawag ako ng Panginoon. Pero on the peak of my career, ang sabi ng Panginoon sa akin, tinatawag kita, come and follow me and I will make you fishers of men. And that is very, very clear to me. Walang doubt, walang confusion, walang pag-aalinlangan. God is calling me. Sabi niya, come and follow me. Sabi ni Jesus, and I will make you fishers of men. Kung yun ang pagtawag ng Panginoon sa akin, hanggang mamatay ako, gagawin ko yun. Kaya yun ang ginagawa ko. Ang tanong, ikaw, alam mo ba yung pagtawag mo? Alam mo ba yung calling mo? Why you are here? Why you are in that family? Why you are in that company? Why you are in that school? Do you know exactly why God you are, kung bakit ka narito sa mundo? Kung hindi mo masagot yung tanong na yan, ang tawag sa'yo, lost, nawawala, confused, nalilito, hindi alam ang direksyon. Ang nakakalungkot mga kapatid, maraming namamatay ngayon, hindi nila nagawa yung pagtawag ng Panginoon sa kanila. Hindi nila nalakaran yung design, yung blueprint ng buhay nila na ginawa ng Panginoon, na design ng Diyos. Why? Because they are lost. They are confused. Walang clarity sa pagtawag nila. At yun ang nakakatakot. Pero sa Gia Alabang, wala niyan. Amen po ba? We know exactly as a church yung pagtawag natin. Let's go beyond. Kaya nga ang tawag sa Gia Alabang and beyond. Let's go beyond. Beyond this church, beyond this family, beyond your company, beyond the community, beyond your ministry. Hindi ka lang hanggang tagatugtog. Hindi ka lang hanggang tagasayaw, tagakanta. Let's go beyond. Alam niyo yung mga talent, minsan lumayabang ka lang pero hindi ka naman nagagamit ng Panginoon. To be honest. Kasi lahat ng tao gusto, ang daming likes, gusto, nasa front line, nakikita, sikat, wow, ang galing. Pinapalakpakan, ang galing, ang ganda ng boses, ang galing tumugtog, ang galing sumayaw, ang galing mo. Sana kunin ka na ni Lord. Alam niyo, ito yung nakakatakot. Pero walang ganyan sa Gia Alabang. Amen po ba? Let's go beyond. Kung ano yung pattern ng Diyos sa atin bilang simbahan. Let's go beyond. No? Yung mga nauna sa ating mga leaders, na kinuha na ni Lord, sayang yung mga pundasyon na itinuro sa atin. Sayang yung mga bagay na naunawaan natin, tinuro sa atin, tinrain tayo, dinisciple tayo. Ang sabi sa buong Gia, eto nung pumapasok ako, nung bago pa lang ako sa Alabang, narinig ko sa buong Gia, sabi nila, pagkataga-Alabang, prayerful, magaling sa discipleship, giver, lahat. Ito yung naririnig ko. Pero minsan nagdidrip tayo. Nagdidrip tayo sa pagtawag ng Panginoon sa atin. Magalit na kayo kung gusto nyong magalit sa akin, pero
I will tell you kung ano yung status ng ating simbahan. Hello? 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 Alam nyo, sa 12 tinuruan ni Jesus, isa yung naghudas. Siguro hindi naman ikaw si Judas. Isa yung 3 beses siyang itinatwa. Siguro hindi naman ikaw 3 beses mo itatatwa ang Panginoon. Isa ron, nag-doubt sa kanya. Hindi ko alam kung ikaw yung doubter doon. At alam nyo, sa 7 simbahan sa Revelation, kaya wag kang tatawa-tawa dyan. 2 lang nakapasok. Hindi porkit narito ka sa simbahan na ito, 2 lang nakapasok. Sa 7 simbahan. So sa pag-aaral ng salita, maging seryoso tayo mga kapatid. Ang kaligtasan hindi pinaglalaruan. Huwag niyong paglaruan yung kaligtasan niyo. Yung pananampalataya natin, dapat inaalagaan natin. Huwag nating hayaang mag-drip. Kasi pag nag-drip yan, kahit anong salita ng Diyos marinig mo, wala na. Kasi ang espiritu mo patay. Hello? Hello? Iriin ito, kaya ubusin na natin. Alam niyo, from Genesis to Revelation, God never allows His people to stay stuck. Abraham from Ur to Promised Land. Israel from Egypt to Canaan. Joshua from wilderness to possession. Nehemiah from ruins to rebuilding. And the church from upper room to the nation. Lalo na sa atin, Jesus is alive, alabang, and beyond. Kung ang mindset mo dito lang, nagkakamali ka. Baguhin mo na yung isip mo. Movement is proof of obedience. Hello? Movement is proof of obedience. Kapag ang pananampalataya mo walang movement, you are dying inside. Hello? You are dying inside. Kala mo buhay ka, you are dying inside. Ano lang po ako? Puyat lang po ako, kaya ako ganito. Kasi kaninang 3:00 ng madaling araw ako nakatulog. Nag-record ako ng preaching ko doon sa Gia La Union Global Prayer Online. Kasi bukas ng umaga, ako yung tagapagsalita sa Gia La Union Global Prayer. No, nabiyahe na kami papuntang Magallanes or busy na ako. Sabi ko, magre-record na lang ako. So nag-record ako kagabi ng aking preaching. Inabot ako ng 3:00. So, purihin po ang Panginoon, natapos ko po. Kaya ngayon, nakita ko, nag-message na sa akin si Pastor Alan. Pastor, na-receive ko na po yung preaching nyo. Ipi-play na lang po natin bukas. So, movement is a proof of obedience, mga kapatid. Joshua chapter 24, verse 15. No? Sabi na ganoon, basahin natin. 1, 2, 3, kahit ako po, basa. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Mga kapatid, piliin nyo ngayon kung sino yung paglilingkuran nyo. Piliin nyo ngayon. Sino ang gusto nyo paglingkuran? Sino? Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. No? End of year is not just a reflection time, mga kapatid. It is a decision time. We need to decide if we go forward or not. From wilderness to possession. Ang nakakalungkot. Ako yung lungkot na lungkot. Nalulungkot ako kasi ang dami nating mananampalataya, pero they are confused. Until now,
They don't know the definition of salvation. Yung kaligtasan, hindi nila alam. Hindi nila alam yung importansya ng panalangin. Hindi nila alam na importansya ng praise and worship. Hindi nila alam ang importansya ng giving. They just go in the church, come and go, come and go. Walang growth. Walang level up. Walang move forward. Pag tinignan mo yung buhay, parang babagsak, a-attend, a-absent, babagsak. Nakakalungkot. Huwag niyong paglaruan yung pananampalatayang tinanggap niyo, please. Please, huwag niyong paglaruan. Hindi deserve ng Diyos yun. Hindi deserve ng Diyos kasi ang ibinayad niya sa inyo ay ang kanyang banal na dugo. Yung kanyang buhay, namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo, nagpakahirap siya, bumaba siya rito. Tapos paglalaruan niyo yung oras ng Diyos. Ang tamad niyo sa pananalangin. Ang tamad niyo umati ng prayer. Pag may discipleship, ang tamad niyo. Anong klaseng mananampalataya? Sinasabi niyo pa, Christian po ako. Who you? Who you? Sino ka? Sa harap ng Diyos. Miski si Satanas, kabisado niya yung salita ng Diyos. Piliin niyo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Kailangan natin mag-decide. Sino ang gusto niyong paglingkuran ngayon? Sino ang gusto niyong paglingkuran ngayon? Sino? Sabihin mo sa Panginoon yan. Huwag mo sabihin sa akin. Sabihin natin sa Diyos. From Alabang and beyond. Sige, next. Bisan ko lang ng konti ito, ha? Ayan, sabi nga, from Alabang to beyond. Identity natin ito and direction, mga kapatid. Ako po ay hindi original taga-Alabang. Galing po ako ng monumento. Pero nung nakita ko itong pagtawag ng Diyos, in-embrace ko na. Nung ako po'y nilipat ng Panginoon dito sa Alabang, mula noon, in-embrace ko na. Niyakap ko na. Patay kung patay. Hindi yung may makagalit ka lang, hindi ka na magsisimba. Anong klaseng pananampalataya yun? Alam nyo, our church is our training ground. Mahal ko ang simbahan ng Panginoon. Of course, mahal ko rin kayo, no? Ganito lang po ako magsalita, pero ako po si Pastor Elmer, kaibigan niyo po ako. At hindi po nawawala kayo sa panalangin ko. No? So, ganito lang po ako magsalita. Kasi, as a leader, as a pastor, concerned ako sa inyong spiritual growth. Kapag kayo dumating kayo sa posisyon na ganito, and I pray na dumating kayo, no? Na mag-aalaga kayo ng mga tao, marirealize nyo yung nakikita nyo. Marirealize nyo, ang hirap pala ng pinagdaanan ni Nanay Lem, ni Pastor Art. Hindi pala madali. Ngayon ang ating pastora. It's our training ground. Mahalin natin ang ating simbahan. Ipaglaban natin ang ating simbahan, ang ating pananampalataya. And let's be faithful. Tingnan mo yung katabi mo. Is it good ba yan? Good ba yan? Tingin mo, good ba yan katabi mo? Good ba? Good ba yan? Ang tanong ko, faithful ba yan katabi mo? Faithful ba yan? May nagkukurutan. Alam niyo kung bakit ko tinanong? Mga kapatid, you cannot enter heaven if you are good only. You cannot enter heaven
if you are not good and you are faithful only. Kasi ang sabi ng Panginoon, good and faithful servant, come, enter into my presence. Maliwanag po ba? Maaring good ka pero hindi ka faithful. Maaring faithful ka pero bad naman yung karakter mo. Hindi nakikita si Kristo. Mahalin po natin ang ating simbahan. Maging tapat po tayo sa Panginoon sa paglilingkod natin sa ating simbahan. Sa simbahan, dito tayo lalago, dito tayo pinapalakas, dito tayo kumakain ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? But God is saying, alam nyo ang sinasabi ng Panginoon? Ito na yung gusto kong papasok na po ako, no? But God is saying, long enough, or stayed long enough at this mountain. Sabi na sa Deuteronomy, gusto ko lang pong pakita yung principle, ha? Next, Deuteronomy chapter 1, verse 6. Sabayan natin. 1, 2, 3, basa! Ulit. 1, 2, 3, basa! Lord our God spoke to us in Horeb, saying, "You have dwelt long enough at this mountain." Ayan ang sinasabi ng Panginoon. You have dwelt long enough at this mountain. Hallelujah. Sorry, wala palang infrared ito, no? Okay, wala. Sabi na, you have dwelt long enough at this mountain. Ano yung principle niyan? Minsan, ang tagal-tagal mo na sa simbahan. Kaya kabisado mo na. Kabisado mo na, pero you are not growing. Alam mo lang, pero you are not growing. Ang challenge ko next year, we are not just changing addresses. Lilipat po tayo ng simbahan. We are entering a new season. Sa February 1 po, ine-expect natin, doon na tayo sa Pusadas, magsa-Sunday service. Ito pong ATC ay binili na ng Rockwell. From Madrigal to Ayala to Madrigal and then to Rockwell. So, it is a new church location, but it is, of course, not just a building upgrade, but it is a capacity upgrade. Kasi doon po ay 24/7 na nating makikita. Pwede ba ipakita, James, yung yung update, actually, yung latest update, no? So, natapos na po yung stage. So, ayan na po yung update, no? So, na-seal na rin po, nalagay na rin po yung mga salamin at saka yung mga pinto. Inaayos na lang po yung ibang mga CR, tsaka yung gate, no, para dun sa ating church. So it's close to 200 square meter area. So next month po ay idadagdag na lang natin yung mga aircon, at saka yung mga upuan, yung ibang mga equipment natin, yung mga ibang instrument. So yan po yung update na doon sa ating pinapagawang temporary shelter, and at the same time yung ating nabiling property dito sa May Pleasant, no, yung lupa na inacquire po namin na pwede nating gamitin sa simbahan, ay na-transfer na rin po yung lot title sa tulong po ni Kuya Louie. Palakpakan po natin yan. No, tumulong po sa amin yan para ma-transfer yung ating title. So na-transfer na po. Pwede na po natin silang isanla para makapagpagawa tayo ng building. No? So, yun po yung isang plano natin. Ipag-pray po natin yan. No? At ipag-pray din natin itong pinapagawa natin dito kasi kailangan pa natin ng allocation para sa aircon. No? So, kung kailangan natin lagyan ng 4 na 5-tonner yan, ang isang 5 tonner is nagkakahalaga ng 100 to 120,000 isa pesos, no? So
approximately 500,000 pa yung kailangan natin kasama yung installation to complete itong ating pinapagawang building doon sa may Pusadas. Malapit po yan sa may Coffee Project, doon sa may exit ng Sukat, pero Barangay Muntinlupa pa rin siya. No, Barangay Sukat, Muntinlupa City. So, nakausap ko na rin po yung mga pastors na nasa area, at saka later on kakausapin natin yung barangay captain na pinagpe-pray natin na magkaroon tayo ng medical and dental mission din po doon sa Barangay Sukat, Muntinlupa City. So, that is our plan na para i-introduce ang ating simbahan doon sa barangay. No, but purihin ang Panginoon na next year naniniwala tayo na ito yung new location. Sige. Balik na po tayo doon sa ating pinag-aaralan. Sige po. Ayan. Yan. New place, new responsibility. So, gusto ko lang pong makita natin na this location is our new responsibility. So, sabi na ganun sa Nehemiah, basahin po natin ang Nehemiah chapter 2, verses 17 to 18, 1 to 3, basa. Then I said to them, "You see the distress that we are in? How Jerusalem lies waste, and its gates are burned with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer be a reproach." And I told them of the hand of my God, which had been good upon me, and also of the king's words that he had spoken to me. So, new location equals new responsibility. No, kaya tayo po ay sama-sama, tulong-tulong na muli itatayo natin itong mga simbahan at hindi na po tayo magliligpit ng mga gamit, no, naka-temporary na yan, ilalagay na yan. At the same time, meron po tayong maintenance doon, kumpleto yung CR, meron room ang mga Sunday schoolers natin, and hindi na sila magkakalat sa ganung likod, no? So, we can use the facility 24/7 kung kailangan natin ng training, kailangan natin ng mga discipleship, no? We can use the facility 24/7. So, yan yung advantage natin ngayon. Kaya even just sa binasa natin, sabi ngo, Nehemiah didn't just move cities, he mobilized people. When God gives more space, he expects more disciples. Okay? When God gives more space, he expects more leaders. When God gives more space, he expects more responsibility. Are you excited na madagdagan yung ating mga disciple, madagdagan yung ating mga leaders? Ito po ay lahat po tayo magiging leader at disciple ng Panginoon. Amen po ba? Are you excited? Are you excited? Ayan, purihin po ang Panginoon. Bigger space is not for comfort, but bigger space is for harvest. So pwede na po tayong later on mag-second service or magkaroon ng second service yung mga youth o yung mga ating mga iba pang mga pwede nating dalhin sa simbahan. So what does let's go beyond means for us? Ano ba ang ibig sabihin nun? What does let's go beyond look like? No? Look like. Beyond comfort is commitment. Next. Sabi nga, beyond comfort is commitment. Sabi na gano'n sa Romans 12:1. Basahin po natin. 1, 2, 3, basa. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. No more casual Christianity. Pag sinabing casual, come and go. Walang commitment. No? Church is not something we attend. Church is something we build together. Hello? Hello? Alam niyo, ang simbahan, hindi lang attendance ang importante. Ang importante, yung we build it together. Yung iba sa atin, bibig. Yung iba sa atin, kamay. Yung iba sa atin, mata. Yung iba sa atin, tainga. Yung iba sa atin, ilong.
Iba sa atin, paa. Ano pa? Beyond attendance is discipleship. Next. Beyond attendance is discipleship. Acts chapter 2, verse 42. Basa. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Home, Acts, YWAB. That is not a program. It is a pathways. Pathways natin yan. If you want to grow, you must be planted. You must be planted. Either in YWAB, Acts, or home. Kung wala ka pa kasama dyan sa homogeneous group na yan, I'm sorry to tell you, hindi po ito religion. Na pagtapos mong umaten, tapos na. We are dealing with relationships, mga kapatid. Number 1 is relationship to our God and relationship to one another. Beyond giving, sacrifice, new season requires new faith. Let's level up. Mag-level up na tayo. Kung dati hindi ka nagbibigay, this time, be faithful. It requires new faith. Sabi na ganon, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7, basa. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Mga kapatid, ang nagtatanim ng kakaunti, aani ng kakaunti rin. Eh paano kung hindi ka nagtatanim? Anong aanihin mo? Wala na akong ibang alam na formula para pagpalain ka, kapatid. There is only one formula. At yun ay formula ng Panginoon, formula ng Diyos, formula ng Bible. The more you give, the more. Pag wala kang binibigay, ano tawag sa'yo? Mga kapatid, we don't give to survive. We give to advance the kingdom of God. I don't know about you. Kung may alam pa kayong anong formula para kayo pagpalain. Tandaan nyo, mga kapatid, tandaan nyo to. Tandaan nyo to. Yung negosyo mo, yung trabaho mo, yung pinagkakakitaan mo, hindi yan ang source ng abundance. Ang Diyos pa rin. Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng lakas, ng talino to acquire wealth. Deuteronomy chapter 8, verse 18. God is giving you the ability, the know-how, the understanding to acquire wealth. There is no other way. Huwag ka nang mag-imbento, kapatid. Lahat ng tinatamasa mo rito, lahat, tandaan nyo to, lahat is just a temporary. Wala kang pag-aari. You are just a steward. Kapag hindi ka faithful na steward, tandaan mo to, hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos. Kasi you are unfaithful. Maliwanag ba?
Maliwanag ba? Yung mga estudyante, huwag niyo sasabihin sa akin na, Pastor, binibigyan lang ako ng baon eh. Wala akong pwedeng ibigay sa Diyos. Pare-parehas lang to tayo nung ako'y kabataan. Pero every Sunday, hindi po ako nawawalan ng ibibigay sa Diyos. Hindi naman po kami pinanganak na mayaman. Hand to mouth. May utang pa. Kaya nga public school lang ako eh. Nagtitipid ako para makapasok. Naglalakad ako ng malalayo para lang makapag-aral. Dahil kulang na kulang yung baon ko. Pero every Sunday, hindi ako nawawala na ibibigay sa Diyos. Because that is my worship. That is my sacrifice. That is my service to God. So don't tell me, Pastor, wala akong tinatanggap eh. Meron. May hininga ka nga eh. Tingnan mo ngayon, ang ganda-ganda ng suot mo. Ang ganda-ganda mo. Ang pogi-pogi mo. We. Sana all ah. I'm not joking mga kapatid. Sa tagal ko na pong mananampalataya, the only formula I know is yung mindset natin mabago na maging generous tayo sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? Alam nyo, kapag ikaw generous ka, magugulat ka na lang. Alam nyo, natutuwa ako sa mga ibang mga tao dito sa atin. Natutuwa ako, alam nyo kung bakit? Hindi ko naman in-expect na magbigay, no? Pero napakaraming tao sa Gia Alabang na laging may bit-bit, no? Mga simpleng bagay, pero that is a mindset of generosity. Yung isip nila na bago na, nagbibigay. Maliit na bagay, pero dahil yung isip nila na bago na, nagkaroon na ng espiritu ng generosity. And tuwan-tuwa ako, no? Yung espiritu ng generosity nasa Gia Alabang and beyond. Palakpakan natin ang Panginoon. Kada may cell group, ang daming pagkain. Hallelujah. Grabe. Beyond prayer as option. Next. Prayer as a foundation. Isaiah chapter 62 verses 6 to 7. Basa. I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace day or night. Give him no rest till he establishes. Hallelujah. Mga kapatid, prayer is a foundation. O sabi na ganoon, the move ahead must be covered in prayer. No prayer, no power. That's it. Much prayer, much fruit. Kaya kung ikaw ay Kristiyanong hindi nananalangin, hindi dumadaloy sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Naliwanag po ba? Mga kabataan, mga young professional, mga nasa tamang edad, maliwanag po ba? No prayer, no power. Sabihin natin, no prayer, no power. Prayer is our foundation. Lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, kapag hindi natin ipinanalangin, hindi natin sinubject sa panalangin, mga kapatid, walang kapangyarihang dadaloy. Wala.
Hindi tayo pwedeng mag-rely sa sarili nating lakas, sarili nating talino, sarili nating galing. Mga nasa ministry, makinig kayo mga kabataan. Huwag kayong tatayo dito nang hindi kayo nananalangin. Maliwanag po ba? Huwag kayong magsasayaw dito. Huwag kayong kakanta rito nang hindi kayo nananalangin. Amen po ba? Ako po si Pastor Elmer, mahal ko po kayo. Last na lang po, prophetic direction for next year. Ito na po. Ayan, prophetic direction, the vision is aligned, no? Sige po, next. Sabi na gano'n sa Habakkuk chapter 2, verse 2 to 3. Write the vision and make it plain on the tablets, that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time. Though it tarries, wait for it, because it will surely come. Makinig po kayo, mga taga-Gia, Alabang, and beyond. God is aligning our people, our resources, our leaders, our timing. Naniniwala ako na yung pagkilos ng Diyos na tayo'y aalis sa lugar na to is not a delayed. No? Yung vision natin is not a canceled. Yung promise ng Panginoon is still alive. Hello? Buhay po ang promise ng Panginoon. Kung hindi po kayo naniniwala, okay lang po. Pero ako lagi akong nananampalataya sa Diyos na ang pangako ng Diyos ay buhay, ang pangako ng Diyos ay mananatili, ang pangako ng Diyos ay pwede nating panghawakan. Hallelujah! Especially yung vision ng church natin ngayon. Vision 2030. No, 30 at 2030. We are moving forward to that vision. No, 30 churches in Luzon, 30 churches in Visayas, 30 churches in Mindanao, additional 30 churches worldwide. And everybody is working. Alam nyo ba kung nasang status na tayo ngayon? Alam nyo kung ilan na ang napuproduce na 120 nating target sa 2030? Nasa 20 plus na tayo. Pakpakan natin ang Panginoon. Pili mo, wala pa tayo sa 2030? Nasa 20 plus na tayo. Nung hinit natin yung additional 50 churches in our 50th anniversary, alam nyo kung ilan po ang naitayong simbahan ng buong GIA family? 70 plus. Na-exceed natin yung 50 churches in our anniversary ng 50 church na ginol natin. Nag-goal tayo ng 50 churches sa ating 50th anniversary, ang nahit natin 72 additional churches worldwide. Hallelujah. Hanggang Africa, hanggang Israel, hanggang Middle East, hanggang South America, North America, Canada, at ngayon we are going to Australia. Hallelujah. Hallelujah. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Mabuti po ang Diyos. Prophetic declaration. Sige, konti na lang. Konti na lang po. Ito yung, sige, next. Sige. Basahin nga natin to. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, basa. We are moving forward. We are going beyond fear and comfort. As we move places, God moves us levels. What God started, He will finish. At bilang pastor po, I declare that we are not stuck. We are moving forward. We will go beyond fear, beyond comfort, beyond limitations. As we move to a new place, God is moving us to a new level. Gia Alabang will be stronger. Gia Alabang and beyond will multiply. What God started, He will finish. At yan po ang gagawin natin.
tulong-tulong, sama-sama, tulong-tulong sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat. Kailangan ko po ng mga musician. Hallelujah. Let us be in the attitude of prayer. Hallelujah. Kapatid, if you need, kung sa ngayon, tingin mo, hindi pa tiyak ang iyong kaligtasan, kung ikaw ay narito sa unang pagkakataon, o kaya matagal ka na pero hindi ka sure kung pupunta ka sa langit. This is the time to restore our heart going back to our Father in heaven. Bago matapos ang taon, let us have a fresh start. Let us have a renewal. This is your moment, kapatid. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang taong nakipag-isa kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kapatid, kung gusto mong magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya, magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, na kung kukunin tayo ng Panginoon ngayon at ngayon din, alam natin na ang buhay na walang hanggan na inireregalo ng Panginoon ay mapapasa atin. Ikaw na nasa online, nasa aming FB Live, kung gusto mong tanggapin ang Panginoon na iyong personal na tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay, sa mga nakikinig, sa mga nakakarinig ng tinig na ito, kumakatok si Kristo sa puso mo, will you open your heart to God? This is your moment. Bago matapos ang taon, to surrender your life to God. Sumunod ka sa panalangin ito ng pagbubukas ng iyong puso at pagpapasok ng banal na spirito sa iyong puso. Panginoong Jesus, salamat po sa pagkakataong ito. Ako po'y nagdidesisyon na buksan ang aking puso. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Isinusuko ko po ang aking buhay sa iyo mula ngayon. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa pagpasok mo sa aking puso. Hallelujah. Ikaw naman po na matagal ka nang ma-attend pero parang hindi naka-align ang buhay mo sa Diyos. This is a call to alignment, a call to surrender your life 100% to God. Na kapag tinignan ka ng Diyos, ang sasabihin niya sa iyo, good and faithful sons and daughters of God.